kaya talagang tatanggalin para magkaroon sila ng tamang bilang sa impeachment ni Inday Sara para ma-impeach nila. Kikidnapin na naman si Senator Marcoleta dahil nga sa kanilang mga fabricated crime, fabricated na kaso. Imagine mo, kailan lang ba nila inano si Marcoleta, sinususog? Diba? I mean, ginigipit. Ngayon, although may mga sinasabi sila in the past, sabi ng COMELEC with regards dyan sa, I think yung binabato nilang plunder na yan o kung anong mga kaso kay Senator Coleta regarding sa campaign funds na na-clear naman na na-clear na even ng COMELEC nagsabi. So ano pa bang i-expect ninyo? Kaya nga sabi ko sa inyo, ano pa, sisigaw pa ba tayo? Alam nyo na gagawin nyo, di ba? Na kaya talagang tatanggalin para magkaroon sila ng tamang bilang sa impeachment ni Inday Sara para ma-impeach nila. So magagaling yung mga abogado ni Inday Sara. Nakita nyo naman, sobrang galing. Galing dumipensa, even hindi pa natin nakikita nakapagbakbakan, pero yung kanilang mga abogado, kung tignan mo yung history ng mga abogado ni Inday Sara, talagang may ibubuga kumpara mo sa mga ulaga dun kay Capuna, di ba? Yung Capuna na nagpakalat ng fake news na akala mo, nare-regla pa daw siya. Period ko ngayon, mainit ang ulo. Then, itong mga prosecutors na mga ulaga, na mga maleta gang na nakatanggap talaga ng mga maleta, sabi ko nga, walang impartial na hearing pagtungkol sa impeachment. Ang meron lang, talagang ang utos sa kanila ni Marcos Jr. at Lily Satanas ay i-impeach si Inday Sara. Well, nakikita natin, survey ng mga tao, hindi magkamayo ang mga tao, talaga namang mahal na mahal ng taong bayan, majority si Inday Sara at ang mga Duterte. Pero again, hanggang kailan yung ano na yon? Hindi ba tayo kikilos para manindigan? Wala ba tayong kikilos? Kasi trust rating ni Bangag, -13. Since 2010, pinakamababang record na walang tiwala ang taong bayan sa isang presidente. Ngayon, sinusuka talaga siya ng taong bayan. Dapat nga, sa ibang nasyon, di ba? Like Japan or nagre-resign na ang mga ganon leaders. Tsaka sa lahat ng kontrobersya na kinasasangkutan ni Bangag, dapat wala na siya. Pero syempre, kapit tuko. Kahit sa kabila ng harap-harapan, ayun na nga, nangidnap na nga ng PRRD Nangidnap na, hinahabol si Bato, nagpadala ng mga sindikato sa Senate. Nanggulo na, inagaw nila. 'Di ba? Inagaw nila by force ang Senate presidency nung wala pa silang bilang. 'Di ba? Andiyan na lahat, inilalatag na sa inyo. So mga kapalaga, balikan lang natin si PRRD, no? Nakakatuwa, I mean, hindi nakakatuwa, nakakautuwa na nakakaiyak. Ito, pinost ko to, na nakita ko sa phone ko sometime in 2017, nung April 2017, nung bumisita si PRRD, kasi noon pa may mga nagsisend sa akin. Ang alam ko, ang nagsend sa akin ito, isa sa mga Duterte supporters doon sa Saudi, no? Ayan. Grabe. Anyway, mga kababayan, nakita nyo, alam mo, beloved, di ba yung mga phone natin, nakikita natin, ang dami kong mga videos in the past, nakakadurog ng puso, pero nakita nyo yung hindi magkamayaw yung tao, sa KSC yan, sa Saudi yan, sobrang pagmamahal sa mga Duterte, walang ganyang crowd si Bangag, okay? Kahit ngayon, wala siyang crowd na kusang loob na pumupunta yung mga tao para makita siya. Only PRRD and Inday Sara. Okay? Yung mga pumupunta na mga Pilipino, like sa Japan, binigyan pa ng pera yun Di lang para may bisita si Bangag.
Ang kay PRD, wala, uma-absent ang mga tao para makita si PRRD during that time. The reason why ayaw ng mga bangag na magkaroon ng 2028 election, kasi ngayon bagsak na bagsak siya, pinakamababang bagsak na sinusuka siya ng taong bayan. Si Inday Sara, kita nyo naman, di ba? Kita nyo, kahit din saan magpunta, dinudumog din ng taong bayan. So, kaya ganito ang bayan ninyo, kasi nga wala ayaw pa nga maninindigan, you know, ayaw makialam ng iba, dahil ka mga polis na mga supot, na mga sundalong mga putang ina, na sana kunin na lang kayo lahat ng dilubyo at wala na lang polis-polis, wala na lang sundalo sa Pilipinas, total, mga supot naman kayo. Sabi ko nga, hindi naman kaya ipagtanggol ang inyong bayan. Krimen ngayon, mga bata pa lang nagsasaksakan na sa eskwelahan. Lahat ng krimen ngayon, o kaliwat kanan. And again, you deserve it because ayaw niya mag-stand for the truth, stand for what is right. You know, deserve niyo ba yun? Yes. Because inahayaan ninyo na patuloy kayong pagnanakawan ni Marcos Jr. Ngayon, ano gagawin sa mga palangga ko? Mga kapatid kong INC. Minsan, okay? Minsan sisisihin mo rin. Although, di ba, nakita niyo yung ginawa sa kay OJC. And now, INC. Ano ginawa kay Pastor Quiboloy? Now, kay Senator Marcoleta. Sayang lang kasi yung mga momentum. Okay? Sayang lang yung mga momentum na mga pinaglalaban natin. Lalo na yung pinaglalaban ko. Kung lahat sana nung panahon na yon na nakialam para sa kinabukasan ng bayan ninyo. Okay? Balikan uli natin. Ang July noong 2024, nung inilabas natin ang Polboronic video. Balikan natin ang smuggling, hoarding na inilabas ko. Yung iba, wala silang pakialam. Iyaan nyo na yan si Marlica. Kasi nag-enjoy pa tayo dito, hindi pa tayo na-hunting ng mga bangag. Yun ang problema eh. Aantayin nyo po nang masaktan kayo. Diba? Para kayong mga sadista, no? Kailangan po nang masaktan kayo bago kayo kumilos. Kailangan munang babuyin kayo ng bangag administration bago kayo kumilos. Sinong aarestohin nila? Senator Marcoleta para mawala ng bilang? Anong gagawin ngayon ng aking mga palanggang INC members? Noong 2025, nung nag-splok si Amy Marcos na addict sa kanyang kapatid, si Liza Tanas, ang pamilya and everything, na hindi natuloy yung pagkadami-daming mga tao doon sa INC. Diba? We don't know what happened during that time kasi yun na yung momentum na para tanggalin ang isang bangag na presidente dahil mismo ang kapatid niya ang nagsasabi ng addict. Diba? Kaya ang Bangag Junior, ito kasi ang realidad, malakas ang loob. Kasi somehow, hindi nagkakaisa. Okay? Hindi nagkakaisa yung makakonsider natin as opposition. Okay? Opposition tayo, di ba? Sabi ni Marivic, subukan nilang aarestoin si Senator Marcoleta. Palangga, how are you? Kung si PRRD nga, na popular, former president, suportado na pakidnap nila, hindi nila naman napaalis si Bangag. Si Senator Marcoleta, although yes, marami bilang ang INC, kasi sabi nga nila, strike, di ba? Kapag mainit, you have to strike. Anong ibig ko sabihin? Okay? Hindi kasi pwedeng pahapyaw ang laban Pag lumaban ka, di ba, mga sundalo, kapag alam mo natutumba ang kalaban, di ba? Strike mo na.